Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs some. Sabi ko nga baka may mga pupunta dito kasi alam ko mabait yung nanay. So let's come together, Marami pa ako plano para sa akin. stand united. Kasi nga yung tatay ko maraming hindi ko para sa kanya. Gusto ko sana ako na lang yung gagawa ng namin sa kanya. Before him with all of our faith, he is the change within us. There is a light. Sana maalala rin niya ako ay taro sa siya sa kabilang buhay. Ayaw ko nakakilala sa kamantugan kasi pagpangaral. Hindi naman ay kunin namin pagkikimitan. Need someone who Pasasalamat mo namin kay Ate Susan kasi kahit kailan, nandiyan po lagi siya, nakasuporta. Salamat po talaga sa aming kapatid. Nakakalungkot pa pong isipin kasi isa po siya sa aking miyembro pero talaga pong wala tayong magagawa kasi ang tao talagang darating na sa huli ng tunay. So guys, ngayon po ay Tuesday, July 22 at ito po yung magiging last night ni Mama dito sa Bicol na makakasama namin. At alam mo yun, ngayon mga oras na to sa totoo lang gumagawa kami ng tribute para sa kanya at habang ini-edit ko ngayon ay sobrang sakit, talagang di mapigilang lumuha dahil dun yung mga time na nakikita ko siya na alam mo yun, parang buhay na buhay lang na alam kong malakas yung nanay ko. Ang hirap isipin na ito na yung huling gabi na makikita ko siya, yung alam mo yun, makikita ko yung mukha niya ng malapitan. Salamat muli sa lahat na nagdasal para sa nanay ko noong mga panahon na nag-suffer siya sa kanyang karamdaman. So alam ko tamang iba na lahat tayo dun patungo. Sabi ko nga talagang kanya-kanya lang tayo na magiging cause of death natin, pero ang pinanghihinayaan ko lang yung mga moment talaga na pwede ko pang magawa o makasama yung nanay ko, lalong-lalo na ngayon na alam ko naka-schedule na lahat para sa mga yun, pero yun nga, wala na, hindi ko na magagawa yun para sa kanya. Kaya sana ay kung nasan man siya, sana gabayan niya ako at sana ay alam mo yun, sabi ko, pinag-pray ko na sana dalawin mo lang niya ako sa panaginip. Kahit sa panaginip lang, masaya na ako nun. Makausap ko lang ulit siya sa panaginip, okay na ako nun. So yun, bukas ay 9 AM, pupunta na kami ng sementeryo para dalhin yung kanyang katawan at nasikaso ko naman ang lahat. Nagpapasalamat din ako sa mga kamag-anak, relatives na nakiramay at nakasama ko sa mga huling araw ni Mama dito. Ganoon na rin sa lahat ng mga tao, kaibigan niya na naging malapit sa kanya. So maraming salamat din sa lahat ng kasamahan ko na dumamay sa akin. Kay Luke, kay JM, kay Rans at sa lahat, kay Commander lalong-lalo na. So yun lang po at kita-kits tayo sa susunod na magiging vlog natin. Sana wala magbago, maging strong pa rin tayo. Sa totoo lang, hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ganun-ganun na lang kabilis mawawala ang buhay ng isang tao.
Sa madaling salita, parang nananaginip pa rin ako hanggang sa ngayon. I can see you far and wide across the ocean, above the clouds. At sa pangyayari na to sa magulang namin, sa totoo lang, marami din kaming na-realize at marami kaming natutunan na babaunin namin hanggang sa kami nabubuhay. Through the wind, Sa huling gabi ng magulang namin, hindi ko rin inaasahan na mayroong mga darating na kanyang mga kaibigan magmula pa nung siya'y nag-aaral. I've searched myself, I've tried to figure out who I am, and you were always there to lift me up, 'cause no one else can make me love like you. You give me strength, Lord, I finally know where I belong. Siguro nga mabigat lang sa dibdib kasi ito yung isa sa hindi namin napaghandaan. Yung pakiramdam na mawawala ng isang magulang. I can feel you in the sunlight. At pati na rin nga pala yung mga tao na kasamahan ng nanay ko sa church kung saan siya sumisimba. Ay hanggang sa huling lamay ng nanay ko ay nandirito sila upang mag-alay ng kanilang panalangin. Beneath the starlight, a love so pure. Here, right now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. Nalalayo ko nakita na sa aming kapatid na si Susan. Lord Jesus, kami po ay nasa gitnaan niyo po kami ngayon sa harapan na ito. Naway iyong tanggapin sa iyong kahalan ang aming kapatid na si Susan sa kanyang pagpunta dyan. Naway iyong tanggapin at iyong pakaingatan, Lord. Nilalab siya. Ganon din po ang mga narito na kanyang mga mahal sa buhay. Naway iyong pakaingatan din sa kanilang buhay. At ganon din po ang mga narito lahat. Pakaingatan mo po kami, Lord. At naway kami yung pakinggan sa aming mga ninanais at ibigay niyo po sa amin at sa kanila ang yung mga mamahal, pag-ibig sa amin. Sana nawa po, Panginoon, kami iyong pakinggan at sa pangalan mo, Jesus, lagi namin tatandaan na ang pag-ibig mo ay laging nalibyan, laging nasa puso namin lapat iyon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat Ay, ayaw. ng aming Huwag na yun. bigayang natatanggap sa araw-araw at gabi. Thank you, Lord. Naway iyong pagbayang kaming lahat. Magyan ka kami sa kapakamakan at sa kawigat na dumating sa aming lugar. Thank you, Lord. At sa iyong pangalan, ako'y nagpapasalamat kami sa iyo. Yan ang anak. Espiritu. In Jesus' name. Sa pagkatawag mo sa amin, O dakilang Diyos, kayo po ang gumawa ng dakilang himala sa aming mga buhay. Ngayon din, Panginoon, dalangin po namin sa iyo sa oras na ito. Patuloy kang kumilos na una magpala sa kanila. Huwag tunay nga, O Diyos, na nakikita namin
Sila Panginoon ay nalulungkot. Ang dalangin po namin, alawin niyo po ang kanilang mga puso. Bigyan niyo silang kagatagan. So ayon po nito sa akin binasa. Doon po sa verse 14, kung sabi po dito, dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayo bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So isa pong malinaw na ito ay pangako ng Diyos na lahat ng namatay umamamatay may pananampalataya at naniniwala sa Panginoong Jesucristo ay buhay na walang hanggan. Lahat po ng taong nakahanap ang buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Ano po? Pag ibig sabihin, kayong buhay na walang hanggan ay wala'y kabutan. Pero mahirap na aral at mahirap susin. Ano po? Mahirap susin. Kasi po, sa tao, ang pinakamahirap na gawin ay tagsunod. Ang tagsunod, ang nahihirapan ka. Maging ang kanyang matatalik na kaibigan ay naglaan na rin ng mga kanta nila o awit nila para sa aking nanay. He washes over me with light, serenity, a hope. Sa puso ng bawat isa, pagkagalakan sa puso po dakilang Diyos, kayo po yung patuloy na magpala, manguna sa gawain ito walang alang. Panginoon, sa aming kapatid na namayapa, Panginoon, kayo po yung patuloy na gumawa ng mga dakilang himala. O Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Ito nga palang pinapanood na amin sa aming harapan na nasa widescreen ay kami mismo ang gumawa. Para nang sa ganon kahit sa huling sandali ay may effort pa rin kami na magawa. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm waking up again, sitting alone and listening. There is no separation. Kaibigan, kamag-anak, kapatid, lahat kami sama-sama naming pinanood ang tribute na aming ginawa para sa aking mahal na ina. Stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. Sobrang sakit lang din talagang isipin na dati ay gumagawa ako ng mga video na magkakasama kami ang aking buong pamilya, na ngayon ay gumagawa ako ng video I'm buried para sa tribute ng aking ina. There's no way to speak or reach out my hand. Watching the paper slowly unfold, bracing for news that I can't bear to hold. While I'm singing this song to myself, I sing this softly to myself. Tore up my jeans on the fence. This iron road I
I sing this softly to myself. I'm waking up early again, sitting alone. Show me what's real, what's more to life, and that's how I feel. Now that I'm running, it's right before my eyes. No better before, no I didn't know what, now I do. God gave me you. At matapos nga naming panoorin ang tribute na aming ginawa, ay isa-isa naman kaming nabigyan ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa aking pumayapang ina. Maganda din po sa nandito po. Salamat po sa inyo kasi nandito po kayong gabi na spend ng time para sa uling gabi na natin po na salamat po. And sa mga classmate ni Mama, thank you po kasi hindi ko na-expect na may mga business na darating. Sabi ko nga, baka may mga pupunta dito kasi alam ko mabait yung nanay. Ano ba? Super. Sobrang mabait nga po niya. Isa rin nga din sa akin sinasabi. Ito nga lang niya naman na nagsusulikat naman ko para sa kanya. Kasi bakit ang dalaw masabi ko ko. Pero ayaw niya pa rin ako makabala. Ayaw na ako malas ko saan ganun. Kaya ayun, marami din nagtatanong na kung ano daw nangyari sa nanay ko. Isa lang po yung masabi ko na kasi nilalay ko po yung alam ko gusto niyo pa rin sana mabuhay para sa amin. Kasi wala ko rin gusto gawin sa kanya. Marami pa ako plano para sa akin. Kasi nga yung tatay ko maraming hindi ko para sa kanya. Gusto ko sana ako na lang yung gagawa ng lahat sa kanya. Pero huwag ko lang inas, kaya ay siya. Salamat po sa inyo lahat. Ito, kaya Jesus. Nagpatuloy ko sa inyo. Una po ay nagpapasalamat ko sa mga dumalo na kamag-anak, mga kakilala, mga kapatid, mga kulangi, mga kabayan, kababaryo, mga kakilala dun sa aking kapatid. Ako ang panganay nga pala ako, si Romeo Gomez. Ako ang panganay na Juan Susan. Gomez at si ayun ako nakakilala sa kabantugan kasi ito ang panganay. Mga tumangin at tama ay Susan ay buto namin. Kasi mga na si Ili una ang kapatid niya kahit si Spirit kami naman Wedis nung ito kami kasi yung rutsos inutusok ko sa piya ayun ko lang sanay kami doon yung mga tabang na pinupong pag hinasubot kasukit ay kaya na ng mga atong kontakan. Nakakalik sa kaya kami napapagkamalang magkapatid. Kaya hindi ko makalimutan, lagi kaming sasabihin niya sa akin, buta ka ng dait.
Sabi ko, sige, sasamahan kita. Kaya lang, ano naman yung pamasahe ko? Sasabihin niya sa akin, ilibre muna kita, pero dahil tuloy tayo, ikaw naman ang kasama. Sabi ko, sige, pag nakita na kami niya sa terminal, papayaran niya na ako. Sabi ko, papayaran, pag-asinilin mo ako magdalhin sa dahil, wala bibigay sa'yo. Kaya pamatay naman ako. Wala mo na sabi ko, kaya kami pa rin sa dadawa sa kalsada, maski saan. Napaka-rami namin samahin na dalawa na haba na yung mga okasyon, maraming okasyon kaming pinuntakan na madalas magkasama. Kaya hindi ko magaling. Kaya pag naisip mo siya wala ko, talaga pero pag kalooban, napakapait yung susunod. Napakapait. Mas mabait pa siya sa mga tunay kong kapatid. Kaya, sana maalala rin niya ako ay taro pa siya sa kabilang buhay. Nagagabit ko sa inyong lahat at salamat sa lahat ng dumalo. Maramay sa kapatid ko. Napakabait ko talaga niya. At ako ay walang pangulong sa Asya. Kanya ako magkatahin pa. Sabi ko nga, kaya namin niya ako bukas ng pangulong ko. Kaya alam ko na lang ang takuhan pa dami walang pangulong. Sana susama sa'yo ka sa kanilang kayo. Sana kasama ko sila man. Saka si Papa. Kamapilog sa akin dito. Kahit ano, nakausap ko ni Papa. Sa mga barka na magkasmit, Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isa sa ka-estrella po ni Ate Susan. Totoo po talagang mabait si Ate Susan kasi lagi ko po siyang kausap kung siya ay buhay pa. Pamali po namin pagkikita ng alumni ng parokyal na niyayaya natin siya sa hirap kung hindi na siya sumama. Yes. Kasi sabi niya, masama na yung pakiramdam niya. Pinamalin ko rin namin pagkikimitan. Talagang pinipilit ko siya pero niya. Kung parang may nararamdaman na siya. Hindi ba ko? Pagay mo talaga sa Ate Susan. Sabi mo yung nakikiramay sa pamilya niya. Sabi ko, tayo to ay, ano po namin na talagang nasa kabilang buhay na siya. Nasa akin na siya ng Panginoon. At sabi nga po, once na tinanggap natin ang Panginoon at siya ang ating pagligtas, siya po yung nasa piling na ng Panginoon. Kaya po tayo magsaya dahil wala na po siyang mararamdaman, yung sakit na wala na, kinuha na natin yun. Hindi na niya maranasan dito sa mundo. Kaya po nasa maganda nga po yung pupuntahan niya. Kaya po, hindi ko nararamdaman natin sa ngayon, pansamantala lang. Bukas, kasi natin na nasa piling na siya ng Panginoon. Yun lang po. Ito na po yung pagkakataon para pasalamatan po natin yung kabutihan at yung mabuting puso po na ipinagkaloob po niya. Si Ate Jennifer po. Kaya? Basta to. And nakakaiyak po talaga. Nakakalungkot po talaga. Ako na po mag-message po para kay Ate Susan. Ako po yung napapasalamat po kay Ate Susan kasi nung time po na wala po kami na mga anak po ni Mama ay noon po nagkaroon po ng karamdaman yung aking ina. Pero si Ate Susan po yung isa
sa kaibigan niya po na andyan para sa kanya palagi po. Pagkatawag po ako, nasa Manila po kasi ako eh. Pagkatawag ko sa mama ko, sabi ko, nasaan ka mama? Sabi niya, andito ko wala, Susan. Nagbibig kami ng cake, yung daw po mga itlog na ginagamit ko sa pagbibig ni Kuya Makma is ibinibigay po sa night niya. Tapos po, nakwento po sa akin yung aking ina na nung time po na papunta po kami ng Manila para po pag-abot siya. Isa po si Ate Susan yung nagbigay para po para po bigyan po nung financial kahit pa paano si mama. Hindi po nagiging zero yung buong lumalapit po kay Ate Susan na mga kaibigan niya para po mautang. Ayan po, andyan po yung utang naman. Pasasalamat po namin kay Ate Susan kasi kahit kailan andyan po lagi siya nakasuporta. Kaya maraming salamat po kay Ate Susan at hindi po nakakalungkot man na nasa piling na siya po ng Panginoon, pero nagpapasalamat din po ako na kahit na po wala na po siya dito is alam po po natin na nandun na po siya sa piling ng Diyos at masaya po siya. At yun po, sa Diyos po ay nandun na po siya, hindi na po siya makakaramdam ng sakit. At karamdaman ganun din po na sana po ipag-pray po din natin yung mga mahal niya sa buhay na mag-heal yung kung lungkot at bigyan po siya ng na kalakalakan. Aming kapatid, ano po? So bilang isa po sa tumatayong kamay sa pananampalataya, so malaki po ang kontribusyon ni Sister Susan sa aming iglesia. Ano po? Kasi nga po, tuwing may gawain kami, so imbis na ako po yung sumasagot doon sa mga pagkain, pero may po siyang nauna, ganun po siya kabait. At gano'n po siya kasigasig pagdating sa gawain po ng aming simbahan. Maski po hindi siya nakapunta, pero po yung tulong niya ay nakakarating. Gano'n po siya. Kaya po grabe po yung pasasalamat namin. Sabi ko nga po sa aking sarili kanina, habang natulog siya sa simbahan, hanggang nakakita ko yung aming tarpaulin, so andun talaga po yung aming respeto. Talagang napakabait po niya kasi siya po yung nagpagawa ng aming tarpaulin sa simbahan. Sabi ko po, papagawa ako ng tarpaulin. So pagdating po nung napagawa ko na, siya na pala po yung nagbayad. So ganun po siya pag mayroon pong gastusan sa amin sa simbahan, pero may po siyang nauna. Kaya salamat po talaga sa aming kapatid. Nakakalungkot na pong isipin kasi isa po siya sa aking miyembro, pero talaga pong wala tayong magagawa kasi ang tao talagang darating na sa huli ng tungan. May kanya-kanya lang pong kaparaanan. Salamat kapatid sa bawat oras na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa inyo. Salamat Panginoon sa buhay ng mga kapatid. Tunay nga po Diyos na kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat Panginoon sa buong pamilya. Sister Susan, tunay nga maandalangin po namin. Patuloy na pangunguna mo, pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Ipatuloy kong iparanas. Ama, salamat po sa bawat oras na ikaw yung Diyos na aming pinapanampalatayaan. Ang dakilang Diyos sa bukas kong umaga. Dadalinan po namin sa huling antungan ang aming kapatid. Tunay nga Ama, na alam namin siya ay nasa iyong piling. Ang iyong pangako ay kanya nang nakamtan. Purihin po kayo Panginoon sa oras na ito. Pinapasalamatan po namin kayo. Tatanging pangalan ng Ina Jesus. Amen. Hallelujah. Ayos po ang kapurihan nila. At matapos nga ang huling gabi na pagsasama-sama namin kasama ang aking ina, kinabukasan ay sabay-sabay kami na nag-aantay sa kukuha o magpipick up sa katawan ng aking ina. Pero ngayon nga ay nakaisip kami na makiusap sa kanila na baka pa pwede na baka sa huling pagkakataon ay maisama namin o maisakay ang aking ina sa isa sa mga achievements naming mag-asawa na alam kong sa bawat achievements naming mag-asawa ay nakasuporta siya at masaya. And you harbor all your tears
above. Know that you are strong, though the road is long. Sabi ko nga sa sarili ko na kung bibigyan ako ng isang pagkakataon na humiling, ang hihilingin ko talaga ay ibalik yung araw bago mangyari ang lahat sa aking ina. Para nang sa ganon, kahit papaano ay makauwi kami at makasama siya. When there's no solid ground, walls are closing in, and you hear the sound of your heartbeat through your chest. Oh, your head is spinning, you can't find no rest, and you harbor all your tears, your disbeliefs and fears, and you will rise above. Know that you are strong, though the road is long. There is always love to carry you home. To carry you home, to carry you home when the ocean is too deep. Your climb is too steep. Your dreams are out of reach. When all your faith is gone and you just can't go on, there is always love to carry you home. Home. To carry you home. Home. To carry you home. All the way home. Habang papalapit ng papalapit yung oras na alam naming lahat na malapit nang ipasok ang katawan ng aking ina sa kung saan doon magpapahinga ng mahabang panahon ng kanyang katawan, ay parang gusto kong hilahin ang oras para bumalik sa mga panahon na kasama pa namin siya. Made it here, but all I hear are all of the voices inside of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece, but looking for a song to sing to calm this heart inside of me. Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, higher than any star I reach. Oh, it's the love you are. Oh, oh.
Alam ko na sobrang sakit din ang pangyayaring ito sa kanyang mga kapatid dahil nga ang aking ina ang kanilang nakakabata na kapatid. To calm this heart inside of me, but I found everything that I'll ever need, yeah. Deep inside you won't ever leave. Now I hold my head high, I can see, yeah. Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any stars, higher than any star that I reach. Oh, it's the love you are. Oh, yeah. Oh, it's the love you are. Yeah. I can see you far and wide across the ocean, above the clouds. In your presence, I am free. I hear your whisper through the wind. Right now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. I've searched myself, I've tried to figure out who I am, and you were always there to lift me up. 'Cause no one else can make me love like you. You give me strength, Lord, I finally know where I belong. I can feel you in the sunlight and through the cold nights. When I close my eyes, I am walking, oh Lord, beneath the starlight, a love so pure. Now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. I've searched myself, I've tried to figure out who I am, and you were always there to lift me up. 'Cause no one else can make me love like you. You give me strength, Lord, I finally know where I belong. Sino mang mabubuhay na sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay kailanman. So isang bagay po
na ang ating kapatid na si Sister Susan ay isa po siya sa namatay nang may pananampalataya, sumusunod at nakikinig sa salita ng Panginoon. So kaya po alam po namin na ang aming kapatid ay nasa piling ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na nasa langit, na may akda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang iyong kaliwan para sa mga naulila ng aming kapatid dahil sa kanyang pagpanaw. Maging sa kanilang mga minamahal sa buhay, ang aming mga kapatid na si Sister Susan, Panginoon, tulungan mo po kaming lubusang magtiwala sa iyo, sa iyong kalooban para sa amin. Nang sa gayon, sa aming pagpanaw sa mundong ito, masumpungan namin sa iyo ang isang walang katapusang kaluwalhatiang tahanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na ang ating kapatid ay namatay dahil sa isang karamdaman. Alam po natin, ang kamatayan ng isang tao ay may kanya-kanyang kaparaanan. Ang nais lang po ng Panginoon ng lunas. So talaga pong napakabuti ng Panginoon kasi alam naman po natin, malaki po ang bahagi ng Sister Susan para sa amin. Bagaman po nakakalungkot isipin, talagang wala lang tayong magagawa. Kasi nga po, itinakda na sa Kanya na bawiin ng Panginoon yung kanyang buhay. So tunay po na ang pag-ibig ng Diyos para sa ating kapatid ay ipinagkaloob na po niya. Yung pangako niya sa ating kapatid o sa inyong mga kapatid, sa inyong nanay, nakamtan niya na po. Kasi naniniwala po ako, nananampalataya ako, na siya sa mga oras na ito ay nasa piling na ng Panginoon. Hindi na po siya doon magdaranas ng anumang sakit, anumang hirap. Bagkos, ang daranasin niya doon, yung pangako ng Diyos na nakalaan para sa kanya. Kaya po napakabuti po ng Panginoon kasi nga mapagpala po siya, mapagmahal. So pwede na po nating tingnan ng mga kamag-anak yung ating kapatid bago ilagay din sa kanyang puling lagayan. Sumunod na po kayo kasi ito na po yung huli na makikita natin siya. Physical na katawan. Bukas po, alang-alang na lang natin siya. Anong mga darating natin? Kita natin siya. Salamat sa pangalan sa akin. Ikaw ang umalis, ikaw ang bibigay. Ang saya natin na nakita tayo ng medikit. Yung pala, hindi natin pagbibiruan yun. Bakit nga? Ang saya natin pag nakikita tayo. Biruan mo lang ngayon, wala na akong kabirang pinsan. Salamat sa paalala mo sa akin, sa aking bisyo. Sa tuwi-tuwi na maalala kita. Dahil yun ang iniwan mong alala sa buhay ko. Salamat, pinsan, sa paalala mo sa akin. Mahal na mahal ka namin, pinsan. Kahit saan, hanggang. Asa yung bulaklak? Hindi pa niyo binababa. Bigyan niyo na po ng bulaklak itong mga pamilya para mailagay na ang pagsuot sa kanya.
Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, Panginoon, may lalang ng sanglika, may lakda ng buhay ayon sa iyong dakilang kaluban at habag. Minabuti mong tawagin ang sa iyong piling ang aming kapatid na si Susan. Ngayon ay amin kong itinatalaga sa lupa ang kanyang katabang lupa. Sa abo ang kanyang mga abo, sa alabok ang kanyang mga alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa sa walang hanggang buhay. Papagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami na binigyan niyo kami ng pagkakataon sa oras na ito na makapiling sa huling hantungan ng aming kapatid. Tunay nga po, Ama, na ang dalangin po namin sa iyo. Alipin niyo po, Panginoon, ang kanyang mga naiwan, ang kanyang anak, ang kanyang manugang, Panginoon, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin. Lahat, Panginoon, ang mahal niya sa buhay, maging mga kaibigan. Dakilang Diyos, alam po namin na napakahirap ng aming mga pinagdadaanan. Bakit kayo, Panginoon, apektado rin sapagkat sa Panginoon, aming kapatid sa pananampalataya. Naniniwala po kami na ikaw ang magbibigay sa amin ng katagan upang kami maging malakas, matagumpay sa paglakad sa mundong ito. Hanggang sa makamtan namin, Panginoon, ang lahat ng pangako mo. Dakilang Diyos, nagtitiwala po kami sapagkat tunay nga, Ama, na ikaw ang Diyos na mayakda ng buhay sa bawat isa. Minsan pa, Ama, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan at itinatalaga po namin sa iyong mapagpalang kamay ang aming kapatid na namayapa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano nga ng taga-St. Peter? Ate Linda, asan yung taga-St. Peter? Alisin mo muna yun. Kapakit niya, hindi ba ba ihagos yung drop? Ano na po, nasa lang po ba? Nasa ba yung mag-a-assist? Ayun o. Yung mag-a-assist po na St. Peter, pwede na po. Mok. Isa niya. Doon ka. Iaabotin mo. Doon ka. Tama. Dito po yung nanay. Dito po. Labot mo sa ama. Dito ka. Okay, lalakad pa. Hindi na yung sanggol ang Tarang Panginoon, minsan lang ang taong matay at ang kasunod ay ang pagbukol. So ang ating pong kapatid ay namatay sa piling at biyaya ng Panginoon. So mayroon po akong babanggitin na sa salita ng Diyos, sa aklat po ng Juan chapter
chapter 11, verse 25, ang sabi po dito, ako ang buhay, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit namatay muling mabubuhay, at sino mang mabubuhay na sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay kailanman. So isang bagay po na ang ating kapatid na si Sister Susan ay isa po siya sa namatay nang may pananampalataya, sumusunod at nakikinig sa salita ng Panginoon. So kaya po alam po namin ng aming kapatid ay nasa piling ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na nasa langit, na may yakda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang mukha ng tunay na kapayapaan at kaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkalumo po ang iyong kaliwan para sa mga naulila ng aming kapatid dahil sa kanyang pagpanaw. Maging sa kanilang mga minamahal sa buhay, ang aming kapatid na si Sister Susan, Panginoon, tulungan mo po kaming lubusang magtiwala sa iyo, sa iyong kalooban para sa amin. Nang sa gayon, sa aming pagpanaw sa mundong ito, masumpungan namin sa iyo ang isang walang katapusang kalawalati ang tahanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na ang ating kapatid ay namatay dahil sa isang karamdaman. Alam po natin, ang kamatayan ng isang tao ay may kanya-kanyang kaparaanan. Ang nais lang po ng Panginoon, matanggap natin at maging handa tayo sa lahat ng mangyayari sa ating buhay. Wala pong exempted pagdating sa kamatayan. Kasi yan po ang karamdaman at sakit na kailanman ay hindi nahanapan ng lunas. So talaga pong napakabuti ng Panginoon kasi alam naman po natin, malaki po ang bahagi ni Sister Susan para sa amin. Baka po nakakalungkot isipin, talagang wala lang tayong magagawa. Kasi nga po, itinakda na sa kanya na bawiin ng Panginoon yung kanyang buhay. So tunay po na ang pag-ibig ng Diyos para sa ating kapatid ay ipinagkaloob na po niya. Yung pangako niya sa ating kapatid o sa inyong mga kapatid, sa inyong nanay, nakamtan niya na po. Kasi naniniwala po ako at nananampalataya ako na siya sa mga oras na ito ay nasa piling na ng Panginoon. Hindi na po siya doon magdaranas ng anumang sakit, anumang hirap. Bagkos, ang daranasin niya doon, yung pangako ng Diyos na nakalaan para sa kanya. Wonder if you think about me like I think of you. Wonder if you dream the way I do. When you look at clouds, do you see faces as I do? Do you get caught by your own thoughts like I do? Wonder what would happen if I showed these words to you. Wonder if you laugh at my simple poetry. Or even worse, would you look at me with pity in your eyes, saying I'm great and that you would like to be my friend? 'Cause you my heart just can't ignore, that I've never felt before. And if you go, I wanna go there with you. I sometimes see you staring at the shadows on the wall. Wonder if you think about escaping.
dancing in the fall. Maybe you find some peace of mind, maybe not. If I had the courage to address you with my speech, yes, if I was brave enough to ask you, I'd ask you if you'd like to run away somewhere with me, a place where we both don't have to run from ourselves. 'Cause you got something that my heart just can't ignore, that I've never felt before. And if you go, I wanna go there with you. Even I know we're not supposed to be as close as I wanna be, but if you go, I wanna go there with you. Yes, if you go, I wanna go there with you. Made it here, but all I hear are all of the voices inside of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece, but looking for a song to sing, calm this heart inside of me. Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, higher than any star I reach. Oh, it's the love you are. Dry ground, light in the darkness and wind in the sail. I need you, and oh God, I always will, 'cause it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, yeah. Paalam aking mahal na ina, mahal na mahal ka naming lahat, hanggang sa muli nating pagkikita. Deeper than